Sa isang malayong baryo sa Palig, Aurora, nakatira ang binatang si Basya. 20 taong gulang na. At sa edad na yun ay naranasan niya ang kagimbal-gimbal na karanasan. Isang napakagandang umaga na mapagpasya ng mga magulang ni Basya na lumipat sa baryo ng Palig, Aurora. Dahil mas malapit ang eskwelahan doon. Bagamat ayaw at tutol si Basya dahil mapapalayo siya sa kanyang mga kaibigan, wala siyang magawa kundi ang sumang-ayon at sumunod na lamang sa gusto ng kanyang mga magulang. Hapon na nang makarating ang pamilya ni Basya sa baryo ng Palig. Agad silang nagakot ng mga gamit at nagayos. Isang matanda ang nakatingin sa hindi kalayuan sa kanilang nilipatang bahay. Interesado si Basya na lapitan ng matanda upang tanungin ito, ngunit paglingon niya ay nawala na kaagad ang matanda. "Basya, iakit mo munang mga gamit mo sa magiging kwarto mo," utos ng ama ni Basya. "Opo tay, iakit ko po ang aking mga gamit," tugon naman ang binata at agad namang inilagay ni Basya ang mga gamit sa kanyang silid. Ang silid ng binata ay napakalawak, hindi katulad sa dati nitong silid sa kanilang dating bahay. Kayumanggi ang kulay ng mga dingding at mayroon itong napakalaking bintana. Bagamat nagtataka sa kakaibang disenyo ng bahay, ay ipinagpaliban niya na lamang yon. "Basya, halina't kumain ka na para makapagpahinga na," sabi ng nanay ni Basya. "Opo nay, pababa na po ako," tugon pa ng binata. Bago umalis sa kanyang silid, isinarado ni Basya ang bintana ng kanyang silid. Ngunit bago pa man siya makaalis, laking gulat niya nang makita niyang bumukas ito. Sa pagtingin niya sa tarangkahan, nakita niya ang matanda na nakamasid sa kanilang bahay. Hindi na lamang ito pinansin pa ng binata at isinara niya na lamang ang bintana at agad nang bumaba. "Tay, bago po tayo lumipat dito, may mga kakilala po ba kayo rito na kaibigan ni nanay?" tanong nito sa kanyang ama. "Oo anak, ang ninang mo lang pero matagal na siyang patay. Bukod sa kanya'y wala na. Bakit mo nga pala naitanong?" tugon naman nito. Tila natulala ang binata sa kanyang narinig at hindi na umimik pa pagkatapos tanungin ang kanyang ina. Nang matapos na ang gabi, natulog na ang mag-ina. "Basya, Basya!" Isang tinig na nagsusumamo ang naririnig ng binata mula sa labas. Agad na lumabas ang binata upang tignan ito. "Oh anak, gising ka na pala. Siya nga pala si Ali. Taga rito lamang siya sa kabilang baryo. Nagbebenta siya ng mga gulay," tugon naman ng ina nito. "Ginising mo ko para dyan, nay," tugon ng binata na tila wala pa sa sarili. "Oo anak, hindi ba naboboring ka? Pwede mo siyang maging kaibigan dito," dagdag pa nito. "O siya, sige. Ako nga pala si Basya. Nice to meet you," pagpapakilala pa ng binata. "Ako naman si Ali. Nice to meet you rin," pagpapakilala naman ni Ali habang iniaabot ang kanyang mga kamay. Naging magkakilala ang dalawa at naging maayos sa pakikitungo sa isa't isa. Kalaunan, naging magkaibigan ng dalawa hanggang sa pinapasyal na ni Ali si Basya doon sa kanilang lugar. "Grabe ang lawak ng lugar niyo, no? Nakakapagod at nakakagutom," tugon pa ni Basya. "O siya, sige, ipapasyal naman kita sa bahay namin," sad naman ni Ali. Hindi na nakapaghintay pa ang binata, lalo na't iyon ang unang beses na mamamasyal ito. Ginabi na sina Basya at Ali sa kanilang paglalakad dahil may kalayuan ang bahay ni Ali. Ilang sandali ang lumipas ay nagsabi si Basya sa kaibigan. "Wait lang, pahinga muna tayo. Pagod na ako eh," tugon pa ni Basya na hingal pa. Tumango naman si Ali sa sinampit ng kaibigan. "Sige, mag-shortcut na lang tayo sa gubat para mas mabilis," sad pa ni Ali. Napakunot pa ng noo si Basya at napaisip sandali hanggang sa tumango na lamang ito dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng kaibigan at malaki ang tiwala niya kay Ali. Sa kanilang paglalakad sa madilim na kagubatan, isang matandang babae ang nakasalubong nila. Kagad na nagtaka ang magkaibigan dahil gabi na'y nasa gubat pa ang matanda.
Lola, ano pong ginagawa niyo sa gubat ng ganitong oras? Gabi na po't baka mapano pa po kayo rito. Saad ni Ali na nakita sa kanyang mga mata ang pag-aalala sa matanda. Hindi sila pinansin nito. Nakatingin lamang ito kay Basya na tila ba namumukha niya ang matanda. Ayos ka lang ba, Basya? Parang nanahimik ka yata bigla. Tanong ni Ali sa kaibigan. Para kasing nakita ko na yung matanda na yun eh. Hayaan na nga natin. Tugon pa nito at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Nang makarating na ang dalawa sa bahay ni Ali, agad silang pinaganda ng pagkain ng ina nito. Nagpasalamat naman si Basya sa magandang pakikitungo sa kanya ng pamilya at natuwa naman na kinagiliwan pa ng binata ang ina ni Ali. Nang matapos silang kumain, agad nagpaalam si Basya upang umuwi na. Aling Rosa, aalis na po ako. Maraming salamat po sa hapunan. Napakasarap po ng luto nyo na ito. Pambobola pa ng binata at nagpaalam na ito, ngunit agad itong pinigilan ng ina ni Ali. Hindi ka muna uuwi. Dito ka na magpalipas ng gabi. Si Ali nang bahala magpaalam sa iyong ina. Delikado, lalo na't bago ka pa lamang dito sa baryo namin. Saad ng ina ni Ali. Tila gulat na gulat ang binatang si Basya sa sinabi ng ina nito. Nay naman, huwag mo naman takutin si Basya. Sige ka, baka hindi na yan bumalik dito. Tugon pa ni Ali at ngumiti pa kay Basya. Naguluhan naman ng binata sa mga salitang binitiwan ng mag-ina. Totoo ang sinasabi ko, anak, at bilog ang buwan. Malakas ang puwersa ng mga asubang. Baka bigla na lamang kayong dakmain at katayin. Marami nang nababalita rito sa baryo na pinapas lang ng aswang, kaya palagi kayong mag-iingat. Dagdag pa nito. Tila kinilabutan si Basya sa sinambit ng ina ng kaibigan, kaya doon na lamang sa bahay nito ng kaibigan natulog. Komportableng natulog ang binata sa bahay at kinabukasan ay agad na inihatid ni Ali si Basya sa kanilang bahay. Pagdating sa kanilang tahanan ay kinuwento na nga ni Basya ang kanyang mga karanasan sa bahay nila Ali. Tuwang-tuwa ito habang naglalakad at nakangiti sa kanyang magulang. Matapos na maglahad ay umalis na ang ina ni Basya. Ibinilin pa nito na bilihan siya ng kanyang ama ng paborito niya. Tumango naman ang ina nito. Matapos ang ilang oras ay umuwi na ang ama ni Basya. Naku anak, pasensya ka na. Hindi ako nakabili. Nakalimutan ko kasi. Pasensya ka na. Sa susunod na lang. Sad pa ng tatay ni Basya at niyakap na lamang ang anak. Tumango naman si Basya at sinabi nito na maayos lamang yon dahil hindi naman mahalaga kung nabili o hindi ang kanyang paborito. Ilang sandali pa ay inayos ng ama ni Basya ang kanyang mga gamit. Matapos ang pag-ayos ng gamit ay agad nang umalis ang ama ni Basya upang bumili na lamang ng paboritong ulam ni Basya. Dahil malayo ang bayan ay naghanap na lamang ng karinderya ang ama nito para bumili ng kanilang makakain. Sa ikatlong kanto ay nakakita siya ng karinderya. Pailan-ilan lamang ang kumakain dito at tila walang kabuhay-buhay ang karinderya na ito. Ngunit nagbaka sakali pa rin ang ama ni Basya kung may dinuguan na benta sa karinderyang iyon. Yun kasi ang paborito ni Basyang ulam. Isang matandang lalaki ang tindero nito na kung susumahin ng edad ay nasa higit 60 taon na. Dahil puti na ang lahat ng buhok nito at kulubot na rin ang mga balat. Laking tuwa ng ama ni Basya nang makitang may tintang dinuguan ng karinderya. Lolo, 2 order nga po ng dinuguan at 4 na kanin. Saad ng ama ni Basya. Ilang segundo ang lumipas. Iniabot ng matanda ang ulam at nagbayad ng ama ni Basya. Nang pagalis nito ay ngumiti naman ang matanda sa kanya. Takantakang umalis palayo ang lalaki. Nang malapit na ang ama ni Basya sa kanilang bahay, ay nakasalubong niya ang ina ni Ali. Oh, Rosa, saan ka pupunta? Tanong ng lalaki at ngumiti pa sa babae. Dyan lang sa bayan. Napadaan lamang ako para magbayad ng utang dyan sa may tindahan. Tugon naman ng ina ni Ali. Napatango naman ng lalaki at naisip na yayain ang babae doon sa kanilang tahanan. Halika, tumuloy ka muna sa bahay at sumabay ka sa aming kumain. May binili rin akong ulam na paborito ni Basya, yung dinuguan.
Tugon pa ng lalaki sabay aya kay Rosa. Naku, nakakahiya naman pero siya sige para makamusta ko na rin si Basya. Isa pa masamang tumanggi sa grasya eh. Saad naman ang ina ni Ali. Sabay na nagtungo sa bahay nila Basya ang mga ito at nang makita ng binata si Rosa ay natuwa ito. Aling Rosa, ikaw po pala. Halika po't sumabi ka na po sa amin kumain. Salamat iho. Inimbita rin ako ng tatay mo dahil nakasalubong niya ako sa labas. Tutungo sana ako sa bayan pero nasalubong ko ang tatay mo. Upo na po muna kayo, ito po ang kanin no. Tugon naman ito at iniabot na ang kanin sa babae. Masayang kumakain ang mag-anak kasama ang ina ni Ali nang biglang may napansin si Basya sa ulam. Sige, kumain lamang kayo ng marami. Marami akong biniling kanin. Uwi ka ng ama ni Basya. Teka, ano ba to? Ba't parang may kuko dito sa ulam, napakahaba pa? Daing ng binata. Tinignan ng ama ni Basya ang kinakain nito. Tinanggal na lamang ito ng lalaki dahil sa pag-aakalang baka kuko lamang ito ng baboy. Kakaibang bituka naman ang nakain ng ina ni Ali dahil tila mas malaki ito sa bituka ng baboy. Nagtataka man ay pinagpatuloy na lamang nila ang kanilang pagkain. Nang matapos na silang kumain ay nagpaalam na ang ina ni Ali at nagpasalamat ito. Maraming salamat sa masarap na pagkain. Sobrang nabusog ako. Sige, alis na ako ha. Salamat ulit. Tugon nito at nagpasalamat pa. Sige po Aling Rosa. Maraming salamat po at ikumusta nyo na lamang po kay Ali pag uwi nyo. Pagpapaalam pa ng binata sa babae. Kinabukasan rin nagtungo si Ali sa bahay ni Basya upang magpatulong sa kaibigang mangahoy sa gubat. Tao po, nandyan po ba si Basya? Pwede ko po ba siyang isama para kumuha ng mga panggatong sa gubat? Tanong ni Ali mula sa pintuan ng bahay ng kaibigan. Agad itong pinapasok ng ina ni Basya. Sige, tawagin ko lamang muna. Dito ka muna. Tugon naman ng ina ni Basya. Basya anak, hinahanap ka ni Ali. Samahan mo daw siyang kumuha ng panggatong sa gubat. Turan nito sa anak. Sige po nay, magpapalit lamang po ako. Tugon pa ni Basya sa kanyang ina. Nagpaalam na ang dalawa upang umalis ng bahay at nagtungo na sila sa kagubatan upang mangahoy. Masayang naglalakad ang dalawang magkaibigan at nagkukwentuhan pa ng mapahinto si Ali. Teka, ayun oh, malaking kahoy parang maganda yan panggatong. Halika Basya, tulungan mo ko. Isilid natin to sa sako. Jackpot tayo dito. Masayang wika ni Ali at mabilis na nagtungo doon. Oo nga no. Sige, tara. Kunin natin. Ayos yan at makauwi na tayo kaagad. Nang makuha nila ang kahoy ay nagpatuloy muli sila sa paglalakad. Sa kanilang masayang pagkukwentuhan habang naglalakad ay napahinto naman si Basya. Nagtaka ang kaibigan nito at kaagad na nagtanong. Oh, bakit ka napahinto? Tila namutla naman si Basya habang nakatingin sa punong kahoy ng santol. Tignan mo. Parang may kamay ng tao doon sa likod ng puno ng santol. Nanginginig na tugon ni Basya sa kaibigan at itinuro pa ang kanyang tinutukoy. Nilapitan ito ni Ali upang tignan. Gulat na gulat si Ali at nang makumpirma na tao nga nasa likod ng puno ay napabalikwas pa ito sa sobrang takot. Tumakbo ang dalawa sa abot ng kanilang makakaya upang makahanap ng pagsasabihan nito hanggang sa nakasalubong nila ang isang mangangaso. Mister, sandali lang po. Sigaw ni Ali sa lalaki. Teka, ano ba yun? Bakit hingal na hingal kayong dalawa? May humahabol ba sa inyo? Tanong pa ng lalaki. Wala ho. Nakakita po kasi kami ng isang bangkay sa likod ng puno ng santol. Nanginginig na tugon ni Ali. Sinamahan ni na Ali at Basya ang lalaki upang tignan ng bangkay. Nang makita ang bangkay, ay kagad na nagsalita ang lalaki. Dinalito ng aswang. Tugon pa ng lalaki. Paano niyo pong nalaman? Tanong naman ni Basya. Halata naman kasi sa katawan niya. Tignan niyo, wasak na naman ang tiyan at parang may nawawala sa parte ng katawan nito. Saad ng lalaki. Nagkatingin na lamang ang dalawa. Kagaya kasi na nakita ni Basya sa bayan ay parehong-parehong ito sa sinapit noon
Kaya naman talagang napaisip ang dalawa. Nawawala rin kasi ang bitukan ng lalaki at ganoon din ang puso na tila ba pinipili ang kukunin sa bangkay. Nang dumating ang mga otoridad ay agad na kinuhanan ng pahayag ang dalawa. Nang matapos na ang interview ay agad na rin silang pinauwi ng mga pulis. Grabe pala dito sa lugar niyo, Ali. Tila hindi makatao ang mga nagaganap. Tugon pa ni Basya. Hindi talaga makatao dahil asubang na ang gumagawa nito. Tugon naman ni Ali. Nang makauwi na pareho ang dalawa, agad nila itong ikinuwento sa kanika nilang mga magulang. Sinabi ng ina ni Ali na palagi mag-iingat ang magkaibigan, lalo na si Basya dahil wala itong alam tungkol sa kababalagan ng kanilang lugar. Kinahaponan ay lumabas si Basya upang bumili ng lutong ulam. Sa kanyang paglalakad ay nadaanan niya ang bentahan ng bracelet. Agad siyang bumili ng pares nito upang ibigay ang isa sa kaibigan. Ginang, pabili po ng isang pares nito. Magkano po ito? 10 piso lamang kada pares, iho. Heto. Tugon ng ginang at iniabot ang bracelet. Nang maiabot ni Basya ang bayad, ay nagulat ang binata nang hawakan ng ginang ang kanyang kamay. Mag-iingat ka palagi, iho, dahil baka ikaw nang susunod na ilagay niya sa apoy. Tugon ng matanda't nanginginig pa. Gulat na gulat ang binata sa mga sinasabi ng matanda at agad na umalis matapos iabot ang bayad. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa matunton niya ang karinderya at kaagad siyang nagtungo doon. Pabili po, isang order po ng kaldereta. Sigaw ni Basya ngunit tila walang tao. Naghintay ang binata at muling sumigaw. Tao po, pabili nga po. Nagulat siya nang biglang lumabas ang matandang babae. Anong sayo, iho? Nagulat ang binata nang makita ang mukha nito dahil ito rin ang nakita niyang nakamasid sa kanilang bahay noong lumipat sila. Natulala ang binata at tila nawala ito sa kanyang ulirat. Iho, anong sayo? Sigaw uli ng matanda na tinatanong kung ano ang bibilihin niya. Tila nagising naman sa katotohanan si Basya. Isang order po ng kaldereta at isang order din po ng sinigang na baboy. Tugon pa ng binata na halata sa mukha nito ang takot. Iniabot ng matanda ang binili ng binata at namuo ang mga pawis ng binata habang iniabot nito ang bayad sa matanda. Tahimik at nagmamadaling umalis. Pagkatapos magbayad, mabilis siyang nakarating sa kanilang bahay dahil sa takot at sa pagmamadali sa paglalakad. Teka anak, bakit parang pawis na pawis ka? Tumakbo ka ba? Tanong ng ina nito. Hindi po nay, ang init po kasi ng panahon sa labas. Palusot pa ni Basya. O siya, sige, kumain na tayo. Tugon naman ng kanyang ina. Masayang kumakain si Basya nang may mapansin siyang muli sa kinakain. Teka, ano to, Singsing? Takang tanong pa ni Basya. Anak, baka naman nahulog lang yan ng tindera habang niluluto niya yung ulam. Sad naman ang ina nito. Hindi na lamang umimik pa ang binata at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Hindi pa rin mawala sa isipan ni Basya ang matanda sa karinderya, kaya't nagpa siya na lamang itong bumalik muli para magmasid at kumuha ng impormasyon kung ano ba talagang mayroon sa matandang yon. Gabi nang umalis ang binata upang hindi siya makita ng kanyang mga magulang. Agad na lumabas ng bahay si Basya at nagtungo sa bahay ng matanda. Sa kanyang paglalakad, tanaw na niya ang bahay ng matanda o ang karinderya nito nang biglang napatago ang binata nang may makita siya sa tapat ng bahay nito na isang kalahating katawan. Nais man itong lapitan ni Basya para suriin at upang tignan, ngunit nangingibabaw ang takot sa kanya. Nilakasan ng binata ang kanyang loob upang tignan ang kalahating katawan na ito. Diring-diri ang binata sa kanyang nakikita. Papasok na sana sa bahay ang binata ngunit narinig niya na may paparating. Kagad siyang nagtago. Kitang-kita naman ang binata kung paano bumalik sa katawan nito ang matanda. Kakaibang wangis nito dahil mahaba ang mga kuko at lalong kumukulubot ang mga balat nito. May mga balat din sa pagitan ng daliri nito at higit sa lahat
Mayroon din tong napakahabang pakpak na parang pakpak ng paniki. Ngunit mas malaki ito ng hindi hamak. Naiiyak na sa takot ang binata, ngunit pilit niya itong nilalabanan. Nang makabalik na sa dating uwangis ang matanda ay napansin ni Basya ang daladala nitong sako. Hindi niya masyadong makita ang laman nito dahil madilim at malayo. Nang pumasok na ang matanda, naiwan ito ang isang sako. Malayo pa lamang ay nakikita na ni Basya ang mga dugo-dugo sa paligid ng sako na yon. Nang makahanap ng tiyempo ay agad na nilapitan ng binata ang sako. Nang silipin ng binata, ay kagimbal-gimbal ang kanyang nasaksiyan. Hindi niya makilala kung sino man ang taong narito dahil puno ng dugo ang mukha nito. Palabas na ang matanda kaya agad na itong nagtago. Diyos ko, Panginoon, kaawaan niyo po sana ako. Sana po'y hindi ako makita ng aswang na ito. Daing ng binata habang nakapikit at nagdarasal. Tumingin-tingin ng binata sa paligid na para bang may nakamasid sa kanya. Papalapit na sana ang matanda sa kinaroroonan ni Basya nang biglang may kumalabog na kung ano sa loob ng bahay ng matanda. Nang makapasok na ang matanda sa bahay nito ay agad na kumaripos ng takbo ang binata. Pagod at pawis na nakauwi si Basya sa kanilang bahay. Hindi makapaniwala si Basya sa kanyang nasaksiyan, para bang masusok at mahihimatay na siya anumang oras. Agad na nagtungo ang binata sa kanyang silid at nagtalukbong ng kumot sa sobrang takot nito. Hanggang sa pagpikit niya ng mga mata ay nakikita pa rin niya ang ulo maging ang mga laman loob na nakita niya doon sa loob ng sakong yon. Kinaumagahan ay isang tinig ang tumawag sa binata. Agad bumangon ang binata upang tingnan kung sino ito at nakita niya si Ali. Kala kong kung sino na, ikaw pala Ali. Halika't may kukuwento ako sa iyo. Saad ng binata. Ano naman yun? Mukhang seryoso ah. Tanong naman ito. Naaalala mo ba yung matanda na nakita natin sa gubat? Tanong ni Basya at napakunot ng noo si Ali. Oo, bakit mo na itanong? Siya yung aswang na pumapas lang dito sa lugar natin. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Siya talaga yun. Naku Basya, baka naman nananaginip ka lang. Paggising mo, iyan agad ang gusto mong sabihin eh. Malamang panaginip mo lang yun. Totoo ang sinasabi ko. Hindi yun basta panaginip. Kitang-kita ko ang lahat. Dagdag pa ni Basya na ikinigit pa nito ang totoo. Basya, panaginip lang yun, okay? Huwag mo na yung isipin. Hindi yun mangyayari dahil hindi naman yun totoo. Saad pa ni Ali habang hinahawi ang buhok nito. Tinimplahan ni Ali ng kape si Basya upang may masmasan sa kanyang pagtulog. Nakatingin pa rin sa malayo ang binata at patuloy na iniisip ang mga nangyari na pinapaintindi at pinapaniwala sa kanyang sarili na panaginip lang ang lahat. Nang matapos na inumin ni Basya ang kape, ay agad itong nagtungo sa kabinet at iniabot ni Basya kay Ali ang isang bracelet. O ito Ali, bracelet para sa ating dalawa. Huwag mo yung iwawala ha. Masayang ibinigay ni Basya ang bracelet kay Ali. Wow, maraming salamat. Napakaganda naman ito. Pangako, iingatan ko ito palagi at palagi ko itong isusuot. Masayang wika ni Ali at niyakap pa si Basya. Kitang-kita sa mga mata ni Ali ang saya at sobrang natuwa sa ibinigay sa kanya ni Basya. Sa kanilang masayang kwentuhan ay isang lalaki ang sigaw ng sigaw sa labas at tila umiiyak pa. Nabulabog ang dalawa kaya't agad silang bumaba upang tignan kung ano ito. Isang lalaki na naman ang nakahantusay sa tapat ng isang tindahan sa harap lamang ng bahay nila Basya. Kasuka-suka ang nasaksiyan ng magkaibigan. Gaya ng nakita nila sa gubat ay mas malala pa ang sinapit ng bangkay na ito. Halos wala nang matira sa katawan nito. Wala na rin ang buong tiyan. Lumabas din ng bahay ang mga magulang ni Basya upang tignan nga ito. Nagimbal ang lahat sa kanilang nasaksiyan at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Para bang walang puso ang may gawa ng bagay na yon sa biktima. Ali, Basya, pumasok kayo doon. Hindi nyo dapat makita ang mga ganyan.
Sad pa ng ina ni Basya. Nasuka na lamang sa gilid ang ama ni Basya. Hindi na kinaya pa nito ang kanyang nakita at halos lahat ng nakasaksi ay nagtaasan ng balahibo sa mga katawan nila. Diyos ko, walang awa ang gumawa sa taong ito. Napaka-brutal. Halos hindi na makilala ang taong to ah. Grabe naman ang galit ng gumawa nito. Hindi makatarungan. Daing pa ng ama ni Basya, halos linggo-linggo'y minamamaalam sa kanilang lugar. Nais na lamang lumipat ng ama ni Basya dahil hindi na nito gusto ang nangyayari pa. Ngunit hindi naman sumang-ayon ng kanyang anak. Tay, ba't naman tayo lilipat? Ayoko pong malayo na naman ako sa mga kaibigan ko. Lalo na't napamahal na ako kay Ali. Iniwan ko ng mga kaibigan ko sa dati nating lugar, pati ba naman dito, tay? Kung palaging ganito ang mangyayari, sana binawalan nyo na lamang ako makipagkaibigan. Naiiyak pang tugon ni Basya sa kanyang ama. Napabuntong hininga na lamang ang ama nito sabay sabi. O siya, sige, hindi na tayo lilipat. Pero ipangako mo sa akin na hindi ka lalayo. Dito ka lamang sa bahay. Naiintindihan mo ba? At ilang buwan na lamang ay magsisimula na rin ang pasukan. Napayakap ang binata sa kanyang ama sa sobrang saya. Salamat po, tay. Pangako, mag-aaral po ako na mabuti para sa inyo ni nanay. Masayang tugon pa ng binata. Masayang masaya si Basya nang ikwento ito sa kanyang kaibigang si Ali. Ali, alam mo ba, hindi na kami lilipat. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Oo naman, palagi akong narito sa tabi mo. Kung may problema ka, huwag ka lang mahiya na magsabi sa akin, okay ba? Bago tumilim, pinauwi na ng ina ni Basya si Ali dahil baka mapano pa ito at inaalala lamang nila ang kapakanan ni Ali, lalo na't malayo-layo pa ang bahay nito. Nay, pwede ko bang ihatid si Ali kahit hanggang sa gate lamang po? Pakiusap ni Basya sa kanyang ina. O sige, huwag ka nang dumayo at magdidilim na ha. Uwi ka pa ng ina nito. Gumiti ang binata at nagpaalam na si Ali sa ina ni Basya. Nang may hatid na sa gate ay nakangiting nagsalita si Ali sa kaibigan. O siya, uuwi na ako ha. Palagi ka mag-iingat. Huwag mong pababayaan ang sarili mo at makinig ka palagi kay tita, okay? Sad pa ni Ali na niyakap ang kaibigan ng napakahigpit. Napakanot naman ang noon ni Basya sa mga tinura ng kaibigan. Para namang aalis ka na sa mga sinasabi mo sa akin. Hindi ka naman mawawala para pagbilinan ako ng mga ganyan. Sige na at baka gabihin ka na. Mag-ingat ka. Bukas na lang ulit ha. Pagpapaalam pa ni Basya at muling nagyakap ang dalawa. Matapos ang hapunan ay naganda na si Basya para matulog. Masaya pa ang ngiti nito habang hinahawakan ng porselas ng kanyang binili. Bago pa siya matulog ay nagbasa muna siya ng paborito niyang libro. Sa kanyang pagbabasa ay napahinto si Basya nang may marinig itong kaluskos mula sa bintana, kaya inilapag niya muna ang kanyang hawak na libro. Sinilip nito ang bintana, ngunit nang tignan niya ay wala naman siyang nakita. Pinagpatuloy ng binata ang kanyang pagbabasa nang palakas ng palakas ang kaluskos na nagmumula sa may bintana. Sinilip itong muli ng binata nang makita niya ang isang malaking itim na pusa na nasa baba ng bintana nito. Nang titigan ito ng binata ay agad itong tumakbo papalayo. Hindi na lamang niya ito pinansin at natulog na. Kinabukasan ay naganti ang binata na pumunta ang kaibigan, ngunit hindi ito dumating. Nagtaka na si Basya kaya sinubukan niya itong tawagan. Labis na nagtataka si Basya dahil hindi iyon gawain ng kaibigan. Kagad na tinawagan nito si Ali, ngunit walang sumasagot sa telepono nito. Nag-aalala na ang binata dahil hindi niya ito makontak, dahil kapag tumatawag o nagte-text naman siya agad itong sumasagot. Inabot na ng hapon sa paghihintay ang binata. Nagbabaka sakali na baka tumawag na ang kaibigan o pumunta sa kanilang bahay, ngunit wala pa rin. Natataranta na si Basya dahil hindi ganoon si Ali. At pakiramdam ni Basya may nangyayaring hindi maganda. Agad niya itong sinabi sa kanyang ina. Nay, nag-aalala na po ako.
Hindi po sumasagot si Ali sa lahat ng text at tawag ko. Baka may kung anong nangyari na sa kanya. Natatarantang wika pa ni Basya sa kanyang ina. Anak, kumalma ka muna. Subukan kong tawagan ng mama niya. Wika naman ang ina nito. Tinawagan ng ina ni Basya ang nanay ni Ali upang tanungin kung nasaan ito at kung nakauwi ba ito kagabi. Hello, nandyan ba si Ali? Nag-aalala na kasi itong si Basya dahil hindi daw sumasagot itong sa Ali sa mga tawag niya. Kaya sa iyo na ako tumawag, Rosa. Sa kabilang linya ay nagulat naman si Rosa. Ano? Wala dyan si Ali. Kagabi pa kasi hindi umuwi si Ali eh. Akala ko dyan siya natulog kaya hindi na ako tumawag. Sad ng ina ni Ali na para bang maiiyak na. Umagang-umagay nagtungo agad ang ina ni Ali sa bahay nila Basya at umiiyak ito. Aling Rosa, si Ali po, hanapin po natin siya. Umiiyak ng wika ni Basya. Natatakot ako baka nabiktima na ng aswang ang anak ko. Umiiyak pang wika nito. Hinatid ko po si Ali sa gate nung bago siya umalis. Masaya pa nga po siya nun, maaga pa siyang pinauwi ni nanay dahil baka maabutan po siya ng dilim. Yun na po palang huling kita ko kay Ali. Umiiyak pang tugon ni Basya. Iyak nang iyak naman ang ina ni Ali, maging si Basya ay panay rin ng iyak. Nag-report na ang ina ni Ali sa mga pulis upang hanapin ang kanyang anak, ngunit wala silang nakita. Sumapit na ang isang linggo ay hindi pa rin nakikita si Ali. Nandito na ako. O teka, bakit ka umiiyak, Basya? Gulat na tanong ng ama ni Basya. Si Ali po kasi nawawala. Halos isang linggo na po siyang nawawala. Maging ang mga pulis ay hindi rin siya makita. Tay, paano kung ano nang nangyari kay Ali? Garalgal na wika ni Basya sa kanyang ama. Hindi na mapakali si Basya dahil ilang araw nang nawawala ang kaibigan at hindi pa rin ito nakikita ng mga pulis. Maghintay pa tayo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Halika, kumain muna tayo. Bumili ako ng paborito mong ulam. Wika ng ama nito at pinapakalma ang anak. Malungkot man ay kumain pa rin ng binata upang may lakas sa paghahanap ng kanyang kaibigan. Napahinto ang binata nang matanggal ang kanyang ngipin dahil may matigas na bagay na kung anong nakagat niya. Nang iluwa niya ito ay isang beads ng bracelet ang kanyang nakita mula sa inilawang pagkain. Aray, ano ba to? Parang may kung ano akong nakagat. Dahilan para matanggal pa yung ngipin ko. Ano ba yan, anak? Kunot noong tanong pa ng ama nito. Iniluwa naman ni Basya ang kanyang nakagat at tinignan iyon. Teka, beads ba to? Parang nakikilala ko ang ganitong beads ng bracelet ah. Naiiyak na wika pa ng binata. Nagulat naman ang ama nito kaya agad itong nagtanong sa anak. Bakit anak? Ano bang mayroon sa beads na yan? Tanong ng ama nito. Tay, ganito po yung beads ng bracelet na ibinigay ko kay Ali. Hindi ako pwedeng magkamali, tay. Nanginginig na wika ni Basya at naiiyak na ito sa mga oras na yon. Teka, paano naman mapupunta ang beads na yan sa ulam natin? Kanino nyo ba to binili? Tanong naman ng ina ni Basya. Doon sa ikatlong kanto, doon sa may matandang babae, yung karinderya doon. Matandang babae? Karinderya? Tay, doon ko ho nakita yung aswang na nakita ko nung gabing pumunta ako sa mismong lugar na yon. Wika pa ng binata habang tumatangis. Anak, huwag ka namang magbintang. Paano ka nakakasiguro na aswang ang matandang yon? Tanong pa ng ina nito. Nay, kitang-kita po ng dalawang mga mata ko. Una pa lang, nakikita ko nakamasid na ang matanda rito sa bahay natin. Maging ang ulam na binili noong nakaraan ay doon ko rin nabili. Ngumiti ito sa akin, kaya nagpasya naman akong manmanan yung matandang yon. Sad pa ng binata. Ano? Pumunta ka sa bahay ng matanda? Delikado yon. Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Paano kung napahamak ka? Paggalit pang tugon ng kanyang ama. Pasensya na po, tay. Pero kailangan ko pong gawin yun, tay. Dahil kung hindi ko po yung ginawa, hindi ko po malalaman na aswang yung matandang yon. Baka naman guni-guni mo lamang yung nakita mo.
Mahirap ang magbintang Basya. Isang krimen yan. Sad pa ng ina nito. Nay, nung una pinaniniwala ko ang sarili ko na panaginip lang ang lahat. Pero dahil sa mga nangyayari sa paligid, totoo pala ang lahat ng ito. At hindi na natin alam kung nasaan si Ali. Hindi rin natin alam kung si Ali ba yung kinakain natin ngayon. Umiiyak pang tugon nito. Nasuka ang ina ni Basya nang makita ang isang mata at dila na hindi mata ng baboy. At alam na alam ni Basya ang mata ng kanyang kaibigan. Bukod sa mata, nakita din niyang kalahati ng tenga na may hikaw pa. Kadiri, ano ba naman ito? Susuka-sukang wika nito. Nay, hikaw yan ni Ali. Hindi ako pwede magkamali, Nay. Wala na si Ali. Yung ulam natin ngayon, si Ali yon. Pasigaw na umiiyak na sambit ni Basya. Anak, huminahon ka muna. Awat ng ama nito. Ali, ba't mo ko iniwan? Sabi mo palagi kang nasa tabi ko lang eh. Hindi mo naman sinabi na hindi na pala kita makikita. Sad pa ng binata. Iyak nang iyak si Basya. Hindi na niya mapigilan pa ang mga luhang pumapatak dahil kinatay na at ginawa pang ulam ng aswang ang pinakamamahal niyang kaibigan. Suka naman ang suka ang ama ni Basya nang malaman na si Ali pala ang kinakain nila. Napakadami pa naman ang nakain nito. Walang hiya. Dapat ba i-report to sa pulis? Uwi ka pa ng ama ni Basya. Ipaghihiganti kita, Ali. Bibigyan ko ng katarungan ang iyong buhay. Galit pang wika ni Basya. Agad na ipinaalam ni Basya sa ina ni Ali ang kaganapan. Agad siyang nagtungo sa bahay nito upang ikuwento ang lahat. Sigurado ka ba? Nanlalaking matang tanong nito. Sinambit muna ni Basya na alam na niya kung nasaan si Ali. Aling Rosa, huwag po kayong mabibigla. Si Ali po kasi, wala na po siya. Nanginginig pang wika ng binata. Hindi yan totoo. Buhay pa ang anak ko. At paano mo mapapatunayan sa akin na wala na nga ang anak ko? Tugon nito habang tumutulo ang mga luha. Doon ay kinuwento ni Basya ang lahat. Bumili po kasi ng ulam si tatay doon sa isang karinderya. Napansin ko po kasi ang isang beads ng bracelet sa pagkain ko. At ang bracelet na yun ay kay Ali. Ibinigay ko po ang bracelet na yun bago siya mawala. Hindi po ako pwedeng magkamali. Sad pa nito. Baka naman may kapareho lamang yung bracelet na yun. Buhay pa ang anak ko. Naiintindihan mo ba? Sigaw nito habang tumatangis. Itong hikaw na to, hindi ba't kay Ali to? Tanong ng binata at sa puntong yun ay natigilan si Rosa. Teka, paano napunta sa iyo to? Kay Ali nga ang hikaw na ito. Binigay ko ito sa kanya noong ika-7 kaarawan niya. Hindi ako pwede magkamali sa anak ko ito. Wika ng ina ni Ali. Iyak ng iyak si Rosa na halos maglumpasay na sa lupa. Yan po ang isa sa aming napagbasehan at nakumpirma din po namin na si Ali po talaga yun. Wala silang awa sa anak ko. Walang ginawa ang anak ko sa kanila para ganuhin nila si Ali. Ang bata-bata pa niya para ganun. Hindi makatao ang ginawa nila sa anak ko. Mga walang awa, kinatay at ginawa pang ulam. Ibinenta pa't napakasakit para sa isang magulang na malaman na ganun ang sinapit ng aking anak, ang Ali ko. Tumatangis na wika nito. Nagluksa ang pamilya ni Ali. Nais man nila itong bigyan ng magandang burol ngunit hindi nila ito magawa dahil hindi naman buo ang mga parte ng katawan nito at hindi rin nila alam kung saan dinala ng aswang ang iba pang parte ng katawan niya. Halos mabaliw na ang ina ni Ali dahil sa mga pangyayari sa kanyang anak. Halos 1 linggo daw itong tulala at hindi na rin kumakain. Kaya agad itong pinuntahan ni Basya para kumustahin. Aling Rosa, kumusta po kayo? Pag-aalalang tanong pa ng binata. Ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Wika nito habang umiiyak. Wala na po si Ali.
tanggapin na lamang po natin. Napapabayaan niyo na po ang inyong sarili. Halos hindi na po kayo kumakain. Pag-aalalang wika pa ni Basya. Wala na akong pakialam. Kung mamamatay ako, mas maigi na lamang yun dahil para makasama ko ang aking anak. Sa tingin niyo po ba matutuwa si Ali kapag nakita kayo nagkakaganyan? Ayaw niya po na nahihirapan kayo. Kaya pakiusap, alagaan po ninyo ang inyong sarili. Alang-alang po kay Ali. Saad pa ng binata at niyakap nito ang ginang. Nang masiguro na maayos ang lagay ng ina ni Ali, ay umuwi na ang binata bago pa dumilim. Nay, narito na po ako. Uwi ka ng binata. O anak, kumusta si Rosa? Ayos lamang ba yung lagay niya? Napakain mo ba siya? Opo, Nay. Buti nga po napilit ko siya eh. Kawawa naman po si Aling Rosa. Sobrang nasaktan siya sa mga nangyari lalo na sa nangyari kay Ali. Normal lamang sa isang inang masaktan kapag may nangyari sa anak. Ano ba kaya ang mawalan, hindi ba? Pagpasok ng binata sa kwarto ay agad itong napahinto. Nakita niya kasi ang bracelet na kapares nung kay Ali. Agad na napaluha ang binata at umupo sa kama, sabay humagulgol ng pag-iyak. Masakit pa rin para sa kanya ang nangyari sa kaibigan. Hindi ako makapaniwala, Ali. Bakit mo ko iniwan ng ganun-ganun lang? Sobrang sakit. Para na kitang kapatid pero bakit? Bakit hindi ka lumaban? Pero huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng hustisya. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkawala mo. Uwi ka nito habang tumatangis. Hanggang napagpasya ng binata na magtungo sa bahay ng matanda upang kumprontahin ito. Gabi na siyang pumunta doon upang mapatunayan niya ang kanyang sarili na aswang nga ang matanda. Nang makarating ang binata ay walang pakundangan niyang pinasok ang bahay ng matanda dahil hindi na niya makontrol pa ang sarili. Ngunit pagpasok niya ron, wala siyang naabutan dahil wala na roon ang matanda. Hinintay ito ng binata sa bahay dahil sa pag-aakalang ng biktima ito. Humanda ka sa akin, matanda ka. Hahatiin ko yung katawan mo hanggang sa magkapira-piraso gaya ng ginawa mo kay Ali. Galit na wika pa nito. Nang marinig ng binata na may paparating ay agad na kinuha ng binata ang itak na nasa gilid. Agad itong umamba. Tatagay na sana ng binata nang makita na hindi palang matandang dumating, kundi ang kanyang inay. Nay, ano pong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Basya dahil hindi niya inaasahan na darating ang kanyang ina. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo rito? Napakadelikado ng ginagawa mo, Basya. Paano kung ikaw nang mapahamak? Tugon naman ang kanyang ina. Nay, kailangan ko pong mabigyan ng katarungan ng pagkawala ni Ali. Nay, hindi siya basta kaibigan. Para ko na po siyang kapatid. Halos hindi ko matanggap ang sinapit niya. Sukdulan ang sinapit niya sa kamay ng mga aswang. Kaya sino ako, Nay, para manahimik na lamang sa kabila ng sinapit ng kaibigan ko. Daing ng binata habang umiiyak. Pinilit siyang pauwiin ng kanyang ina. Ngunit nagmatigas pa rin ang binata na halos ayaw na nitong sumama pa uwi. Halika na, Basya. Umuwi na tayo. Napakadelikado ng ginagawa mo. Paano kung may mangyari sa'yo? Hindi mo kayang labanan ng aswang na yan. Kaya halika na. Umuwi na tayo. Pagmamakaawa pa nito. Nay, pasensya na. Pero hindi muna ako makikinig sa iyo ngayon. Kailangan ako ni Ali. Kaya Nay, pasensya kung kailangan niyo na pong umalis. Hindi ko kaya kapag pati ikaw ay nawala rin sa akin. Uwi ka nito habang pinipilit ang ina na umalis na. Masakit man para sa kanya na iwan ang kanyang anak. Kahit na alam niya na napakadelikado nito, ay pinilit niyang iwan doon yon. Dahil sa kagustuhan nito, naghintay ang binata hanggang umaga. Ngunit walang dumating na kahit na sino sa bahay na yon. Kaya't umuwi na muna ang binata upang maghanda ng mga gagamiting panlaban. Anak, hindi ka ba talaga makikinig sa nanay mo? Pakiusap naman. Hayaan na natin ang Diyos na magparusa sa kanya.
Saad pa ng kanyang ama. Diyos, anong magagawa niya para parusahan ng mga ganyang nilalang? Bakit tay? Naligtas ba ng Diyos niyan si Ali? Hindi, di ba? Kaya hindi rin ako matatahimik hanggat hindi ko nakikitang mamatay ang aswang na yon. Pasigaw na wika pa nito. Pagkuha ng mga gamit ay agad na umalis ang binata. Hindi na ito napigilan ng kanyang mga magulang dahil sadyang napakalaki ng galit nito. Naghintay ang binata hanggang gabi upang masiguro na umuwi ang matanda bago pa lumubog ang araw, at nakahanda ng mga matutulis na kawayan pati na rin ang bawang at asin. Sa kanyang paghihintay, isang babae ang lumapit. Iho, anong ginagawa mo sa bahay na ito? Hindi mo ba alam kung kaninong bahay yan? Tanong ng babae. Narito po ako para paslangin ang nakatira dyan. At opo, alam ko kung sino ang nakatira dyan. Isang aswang na walang awa kung pumatay. Pinaslang niya ang kaibigan ko. Tugon naman ang binata sa matandang babae. Ganon ba, iho? Eto, kunin mo ito. Isa itong pangontra, galing pa ito sa aking mga ninuno. Hindi mo kakayanin ang lakas ng aswang na yan. Maraming albularyo ang katulad ko na napaslang ng aswang na yan. Dahil hindi nilang kinaya ang kapangyarihan at lakas niya. Kaya mag-iingat ka. Saad ng matanda at umalis na. Nang makaalis na ang babae, ay agad na bumalik ang binata sa pag-aabang. Higit 4 na oras na siyang naghihintay bago makumpirma na ang matandang aswang na ang darating. Agad na nagtago ang binata sa likod ng pinto at agad na umamba para saksakin ito. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil bago niya ito masaksakin naunahan siya ng nilalang. Sinakal siya ng buong lakas ng aswang hanggang sa unti-unti nang umaangat ang binata sa ere. Laking gulat ni Basya dahil sa katandaan ng aswang ay nakuha pa siya nitong iangat sa ere gamit lamang ang isang kamay. Bitiwan mo kung aswang ka. Oras na makawala ako rito. Pipira-pirasuhin kita. Hayop ka. Sigaw pa ng binata. Tingin mo ba'y makakawala ka pa? Walang kahit na sino ang nakakatakas sa akin. Bago ka umuwi, gagawin muna kitang dinuguan at ipapakain kita sa mga magulang mo. Hiyaw ng matanda na umagalpak pa ng tawa. Dinala ng matandang aswang si Basya sa kusina upang itali. Sa pagpasok sa kusina, ay tumambad ang mga nakasabit na iba't ibang mga bangkay at kalunos-lunos na mga sinapit ng mga ito. Nilibot ng binata ang kanyang tingin sa paligid hanggang sa hindi inaasahan ang kanyang nakita. Ang ulo ng kanyang kaibigang si Ali. Wala na ang 2 tainga nito. Nakadilat pa ang mga mata nito at hindi masikmura ng binata ang kanyang mga natatanaw. Hindi na rin niya mapigilan pang umiyak dahil sa nakikita niya na ganoon ang sinapit ng kanyang matalik na kaibigan. Tinali ng aswang si Basya at kumuha ito ng isang malaking kaldero. Matapos nitong isalang ang kaldero, ay agad itong naglabas ng napakatalim na kutsilyo. Inaasa pa habang nakatingin sa binata. Pagkatapos ay naglagay ang aswang ng tubig sa kaldero at kumuha ng isang braso ng tao mula sa mga nakasabit na bangkay. Tiring-tiri ang binata dahil pinapakita pa ng matanda kung paano lutuin ang mga karne ng tao. Napakasama mong hayop ka. Wala kang kasing sama. Kahit anong sigaw mo, walang makakarinig sa'yo rito. At huwag kang mag-alala dahil ikaw na ang susunod kong lutuin. Sad nito at nakangisi pa. Ipinagpatuloy ng matanda ang pagluluto hanggang sa isusunod na nito ang ulo ng kanyang kaibigan. Gustuin magpigilan ng binata ang aswang ngunit wala siyang magawa. Kaya't pumikit na lamang ang binata dahil hindi niya maatim na makita na niluluto nito si Ali. Sa kanyang pagmamasid sa paligid ay nakakita siya ng maliit na piraso ng bubog. Pilit itong inaabot ng kanyang mga paa. Hirap man ay sinasamantala niya ang pagkakataon na hindi nakatingin ang nilalang dahil abala nga ito sa pagluluto. Sa kabutihang palad ay nakuha niya ang bubog
at kaagad niyang nakalas ang tali sa pamamagitan ng paghiwa ng bubog sa tali. At nang makawala sa pagkakatali ang binata ay agad itong kumuha ng 2x2 na malapit sa kanya. Nang makuha nito ang pamalo ay agad nitong ipinalo sa aswang. Sa sobrang lakas ng pagkakapalo ng binata ay nawala ng malay ang nilalang. Agad na kinuha niya ang ulo ni Ali at isinilid sa isang sako. Naiiyak niya itong kinuha, saka hinila ang aswang palabas ng bahay at hinintay na magbago ng anyo. Kinuha ng binata ang asin at bawang na kanyang daladala. Hinintay niya itong magising dahil kagaya ng ginawa nito kay Ali ay nais niya rin itong pahirapan hanggang sa mamatay. Puno ng galit ang binata na halos wala na itong awa. Nang magising ang aswang ay agad na itong nagbago ng anyo. Kumulubot ang mga balat nito at humaba na rin ang mga kuko. Tinubuan ito ng pakpak. Napakapangit ng itsura ng aswang. Nahati rin ito kagaya ng sama na ng gal. Nakakatakot ang wangis nito. Ano? Sige, subukan mong lumapit sa akin at susunugin ko yung katawan mo. Matapang na sigaw ng binata. Ang lakas ng loob mo, iho, para kalabanin ang isang katulad ko. Gusto mo rin nata na lutuin kita, gaya niyang kaibigan mo. Uwi ka pa nito. Wala kang awa. Hindi mo man lamang binigyan ng pagkakataon ng kaibigan ko para maging masaya. Hindi mo alam kung gaano siya kabuting kaibigan. Daing pa ng binata habang tumatangis. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, kumain ng karne ng tao. Pasalamat ka pa nga at binahagi ko pa sa mga tao ang kaibigan mo. Ganon din ikaw. Hindi ba't para mo na rin kinain ng kaibigan mo? Kaya ngayon, ikaw naman ang ihahain ko. Tugon ng aswang sa binata at tumatawa pa ito. Isinaboy ng binata ang asin na hawak niya, ngunit napakabilis ng aswang. Sa ginagawa ng aswang ay parang pinaglalaroan lamang niya ang binata. Kumuha ang binata ng piraso ng bawang at inihagi sa aswang, ngunit walang nangyari. Sadyang napakabilis kumilos nito. Pagod na ang binata at nanghihina na rin siya. Nang mapansin ng aswang na wala ng lakas si Basya ay agad itong umatake. Lumapit ito sa binata at tinampas niya ito ng kanyang pakpak at tumilapo ng binata. Kahit nasugatan na ito ay pilit siyang lumalaban at iniisip ang kanyang kaibigan. Hindi niya na ito ininda dahil mas iniisip niya na mapas lang niya ang nilalang. Isinabit ng binata ang bawang sa kanyang katawan upang hindi makalapit ang nilalang na yon. Gigil na gigil ang aswang dahil nais niyang dagitin ang binata, ngunit hindi siya makalapit dito. O ano aswang, kaya mo pa bang talunin ng katulad kong bata lamang? Halika rito at lapitan mo ako para masunog yung pagkatao mo. Galit na wika nito. Oras na makagawa ko ng paraan para mahuli ka. Hinding-hindi ka na makakawala pa. Hindi na ako makapaghintay na kainin ka. Gigil na sigaw nito. Lumipad ng mataas ang aswang upang bumuelo upang atakihin ang binata. Napakabilis ng pagbaba ng aswang at hindi nito namalayan ng binata. Muntik na siyang mahuli nito, ngunit isang babae ang sumalag at sumaboy ng asin at agad na natamaan ang nilalang na yon. Napaandusay ang aswang dahil nasunog ang kabilang pakpak nito. Agad na itinayo ng babae ang binata at inilayo sa lugar na yon. Nang makalayo na sila ay nakilala niya ang babae. Teka, di ba ikaw yung kaninang nagbigay sa akin nito? Paano niyo po nalaman na naroon ako? Pagtatakang tanong pa nito. Dahil katulad mo, nawalan rin ako ng mahal sa buhay nang dahil din sa aswang na yan. Alam kong hindi mo kakayanin ang lakas niya, kaya nagpasya ako na bumalik upang tulungan ka. Bukas ng gabi, magtungo ulit tayo sa bahay ng aswang. Ako nang bahala sa mga dadalhin. Tanging bawang lamang ang dalhin mo at isabit mo ito sa iyong katawan. Sad pa ng babae. Maraming salamat po. Napakalaking tulong niyo po sa akin. Makakapaghiganti na rin ako. May paghihiganti ko na rin ang kaibigan ko. Teka, ano nga po palang pangalan niyo? Tanong pa ng binata.
Tawagin mo na lamang akong Maria. Saad ng babae. Hinatid niya na ang binata at umalis na rin. Anak, mabuti naman at umuwi ka na. Alalang-alala kami ng tatay mo at baka kung ano nang mangyari sa iyo. Halika't gagamutin natin ang mga sugat mo. Ayos lang po ako, Nay. Hindi po ko titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Ali. Kahit ikamatay ko pa. Nay, kaya sana hayaan niyo na akong ipaghiganti si Ali. Pakiusap pa ng binata. Pagkatapos ay umakit na sa kanyang silid ang binata, nagtingin na lamang ang mga magulang nito at napaluha. Nais man nila itong pigilan ngunit wala silang magawa. Kinaumagahan ni maagang nagising ang ina ni Basya upang ibalita na wala na rin ang ina ni Ali. Anak, pasensya na pero may importante sana akong sasabihin sa iyo. Ano yun, Tay? Ang nanay ni Ali, wala na siya. Nanginginig pang wika nito. Ano, Tay? Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Please lang po, hindi ko na po kaya. Nagsasabi ako ng totoo, anak. Nabaliw daw ang ina ni Ali hanggang sa kung saan ito napadpad. Hanggang sa nasagasaan daw ito ng malaking truck. Wika pa ng ama ni Basya. Sakit, Tay. Pero alam kong matutuwa si Ali dahil makakasama niya ng mama niya. Nakakalungkot lang isipin yung sinapit na mag-ina pero kailangan nating tanggapin to. Umiiyak pantugon ng binata. Naganda ng binata ng napakaraming bawang. Kumuha ng kawayan at nilagyan niya ito ng tulis sa dulo. Naghasa na rin siya ng itak at inilagay sa malaking bag. Naghintay lamang ang binata na sumapit ang dilim at nang sumapit ang 6:00 ay hinintay ng binata ang babae na nagngangalang Maria. Sa kanyang paghihintay, naramdaman ng binata na may humawak sa kanyang batok. Agad niya itong tinutukan ng itak sa pag-aakalang ito ay aswang. Ngunit nagulat ang binata na si Maria palang humawak sa kanya. Masyado ka namang gigil na gigil. Iho, ipunin mo yung galit mo mamaya kapag kaharap na natin ang aswang at sa kanya mo lahat ilabas. Siya nga pala, sumama ka na muna sa akin sa bahay. May ibibigay lang ako sa iyo. Uwi ka pa ng babae. Agad na pumayag ang binata at nang makarating na sa bahay ng babae ay nagulat ang binata sa kanyang mga nakita. Puno ng iba't ibang klase ng mga halamang gamot ang bahay. May mga nakalagay din sa garapon na may mga estatwa rin na tila ba mga totoong tao. Manghang-mangha ang binata dahil doon pa lamang siya nakakita ng ganoong mga bagay sa talambuhay niya. Iniwan siya saglit ng babae upang kumuha ito ng maiinom. Umupo ka muna at ikukuha kita ng maiinom dyan. Sige po, salamat. Nilibot ng binata ang kanyang mga mata sa paligid at napansin niya ang iba't ibang klase ng libro. Agad niya itong nilapitan at tinignan. Iba't ibang klase ng libro, gaya ng kung paano paslangin ng mga aswang at kung ano-ano pa. Halos lahat ng libro ay may kinalaman sa aswang. Nang maramdaman niya na parating na ang babae, ay agad niyang binalik ang mga libro at agad nang umupo. O eto, uminom ka muna para may lakas ka mamaya. Makakatulong ito sa katawan mo upang hindi ka kaagad manghina. Maraming salamat dahil tinutulungan niyo po ako. Dahil kung wala kayo baka napaslang na ako ng aswang na yun. Ano ka ba? Huwag ka munang magpasalamat. Saka ka na magpasalamat kapag natalo na natin siya. Nang matapos ang usapan, ay agad na naghanda ang dalawa upang magtungo sa bahay ng nilalang na yon. Nang makarating na ang dalawa sa bahay ng aswang, ay walang pag-aalinlangan na pumasok ang babae. Pagpasok nila, wala silang naabutan doon. Bakas na mga dugo lamang ang kanilang nakikita. Sinamantala nila ang pagkakataong libutin ng bahay at nang makarating muli sa kusina ay napatulo ang luha ng babae nang makita ang isang kamay na may singsing sa daliri. Kay Daisy to ah. Akala ko ibang aswang ang pumaslang sa kapatid ko. Siya rin pala. Walang kasing sama yung aswang na yan. Magbabayad siya. Ibig sabihin, bago pa lang bang nawawala ang kapatid mo? Oo, halos 3 linggo pa lamang ang nakakalipas
Halos mawalan na nga ako ng pag-asa na makita ko pa ang kapatid ko. Ngayon, nakita ko na nga siya pero daliri na lamang. Tugon pa ng babae. Pareho lang pala tayo. Walang kapatawaran ang ginawa ng aswang na yon sa mga mahal natin sa buhay. Kaya siya naman naggagantihan natin. Galit na wika ng binata. Nagtago ang dalawa sa likod ng pintuan nang maramdaman nila na may paparating. Pagbukas ng pinto'y aamba na sana si Basya upang saksakin ng itak, ngunit pinigilan naman siya kaagad ni Maria. Huwag ka munang sumugod. Humanap muna tayo ng magandang tiyempo dahil malakas ang pakiramdam niyan. Bulong pa ni Maria. Naghintay ng tiyempo ang dalawa upang atakihin ang aswang. Nang makaisip na, ay agad na lumingkis si Basya sa aswang, saka sinabitan ni Maria ng bawang ang nilalang na ito. Ngunit sa sobrang lakas ng aswang ito milapon ng dalawa at natanggal din ang bawang sa katawan. Galit na galit ang aswang at agad itong nagbago ng anyo. Tulad ng dati, ganun pa rin ang wangis ng aswang. Lumipad ito palabas ng bahay. Hinabol ito ng dalawa. Lumipad ang aswang patungo kay Basya at agad itong kinalmot ng mahahaba niyang kuko upang hindi mapuruan ay pinahid ni Basya ang asin sa kanyang katawan. Sige, subukan mo pang lumapit sa akin. Tignan ko kung sino ang masasaktan. Hindi niya malapitan si Basya kaya si Maria ang inatake nito. Maria, sa likod mo! Hindi kaagad nakaharap si Maria kaya nakalmot ang kanyang likod. Maria, ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong pa ni Basya. Ayos lang ako. Hindi alam ng aswang kung sino ang aatakihin niya sa dalawa kaya nilito ni Maria ang aswang. Hoy, aswang! Lapitan mo ako. Wala akong asin. Wala rin akong bawang. Sigaw pa ni Maria. Nagtataka ang aswang kung bakit siya pinapalapit nito, ngunit dahil matalino ang aswang ay umikot ito at lumipad pa itaas. At pagbalik ay muling sinugatan niya ang likod ni Maria. Buisit kang aswang ka. Yun lang bang kaya mo? Mahina ka pala eh. Pangasar pa nito. Sinubukan naman ni Basya na sabuyan ng asin ng nilalang, ngunit mataas ang lipad nito. Sa galit ng aswang ay lalong humaba ang kanyang kuko. Lalo niyo lamang akong ginagalit. Lalo niyo lamang akong pinapalakas. Saad pa ng aswang. Lumapit si Maria kay Basya upang sabihin na may plano ito upang mapaslang na nila ang aswang. Yumuko ka na parang aso, saka ako tatapak sa likod mo para maabot ko ang aswang. Saka ako ito sasaksakin ng itak pagtalon ko. Sabuyan mo rin siya ng asin. Maliwanag ba? Uwi ka pa nito. Paano kapag napahama ka? Paano pag inatake ka rin niya? Mapapahama ka sa plano mo, Maria. Mag-isip na lang tayo ng iba. Hindi ba siya? Yun ang plano. Kahit mapas lang ako. Di bali na. May paghiganti ko lang ang kapatid ko. Ganon din ang kaibigan mo. Tsaka mas magiging masaya ako kasi makakasama ko na si Daisy. Saad nito na hinawi pa ang buhok ni Basya. Naganda na si Basya upang yumuko. Hindi nila pinapahalata ang kanilang mga plano. Nagpapanggap lamang si Basya na nanghihina upang mas lumapit pa ito. Nang makahanap ng tiyempo at paglapit ng aswang ay agad na tumakbo si Maria kasabay ng paghugot niya ng itak. Inapakan niya ang likod ni Basya upang makabuelo at maabot ang nilalang. Agad na sinaksak ni Maria ang aswang, ang itak kasabay ng pagbaon ng kuko ng aswang sa kanyang tiyan. Bumagsak pareho ang aswang at si Maria. Napasigaw si Basya sa pag-aalala. Nang bumagsak ang aswang ay agad nilapitan ni Basya si Maria. Sabi ko sa iyo mapapahama ka lang eh. Ngayon magpapasalamat na ako dahil wala na ang aswang. Salamat sa sakripisyo. Pasensya na't wala akong nagawa pero huwag kang bibitaw. Mabubuhay ka pa. Babawi ako sa iyo. Pakiusap naman lumaban ka. Nawala na si Ali. Pati ba naman ikaw iiwan ako? Nagsusumamong sigaw nito at hindi mapigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Pasensya na Basya. Hindi ko na talaga kaya. Gusto ko lang din magpasalamat dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob para lumaban sa aswang.
Kung wala ka, baka hindi ko pa nalaman na siya pala ang aswang na pumaslang sa kapatid ko. Patawad. Dahil pati ikaw ay nadamay. Naghihingalong wika pa nito. Pakiusap, Maria. Huwag ka na magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka pa. Kaya lumaban ka kahit wala na si Daisy. Pwede mo pa rin naman akong maging kapatid, kaya please lang, lumaban ka. Pilit na pakiusap ni Basya kay Maria at nag-uunahan ng rumagasa ang mga luha. Pasensya na, Basya. Baka ito na ang paraan ni Lord para makasama ko na ang kapatid ko. Kunin mo palagi ito, isuot bilang tanda ng alaala ko. Ikaw na rin ang bahala sa bahay. Salamat, hindi ko na kaya. Huling habilin nito, bumagsak ang kamay ni Maria at tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Sa mga oras na iyon ay iyak ng iyak ang binata at tumingin sa itaas at nagdasal. Kinausap nito si Ali habang nakatingala at bumubuhos ang luha sa kanyang mga mata. Ali, napakiganti na kita. Sobrang sayo ko kasi magkakaroon na ng hustisya ang pagkawala mo. Sana matahimik ka na. Sana'y maging masaya ka kasamang mama mo dyan. Mahal na mahal kita, Ali. Pasensya kung wala akong nagawa para ipagtanggol ka. Umiiyak na wika ni Basya habang nakatingala sa langit. Pagtapos ay tumayo ang binata at nagpunas ng luha. Saka muling nilapitan ang aswang at kinuha ang itak na nakatarak sa tiyan nito. Paulit-ulit niya itong pinagsasasaksak. Wala na sa kanyang sarili si Basya ng mga oras na yon. Nasa isipan na lamang niya ay mapaslangan nila lang na umubos sa kanyang mga kaibigan. Ikaw ang dahilan kung bakit maraming buhay ang nawala at kasama na rin dyan si Maria at Ali. Dahil sa iyo, nawalan ako ng mga kaibigan. Dapat sa iyo mapunta sa impyerno. Hinding-hindi kita mapapatawad. Sigaw nito habang ipinagpapatuloy ang pagsaksak sa tiyan ng nilalang na yon. Inabutan na ng araw ang binata dahil nakatulog siya at pagising ay wala ng bangkay ng aswang at tila abo na lamang ang natira. Inilagay niya ang bangkay ni Maria sa sako at inilibing sa likod ng kanilang bahay. Pagpasok sa kanilang bahay, laking gulat ng mga magulang ni Maria dahil puno ito ng mga sugat at dugo sa kanyang katawan. Kaya agad itong lumapit sa kanya. Nag-aalalang sinusuri ng ina ni Basya ang kanyang anak at naiyak na lamang sa sobrang galak dahil bumalik na ito. Diyos ko, anak, ano bang nangyari sa iyo? Halika dito at nang mayakap ka ni nanay. Uwi ka ng kanyang ina. Ayos na po, Nay. Masaya na po si Ali. Napaghiganti ko na po siya. Wala na po ang aswang. Sigurado po ako na masaya na sila ng mama niya. Maging ako'y sobrang saya dahil may nagawa rin ako para kay Ali. Nagpapasalamat ako dahil napakatapang mong bata. Tama ako ng pagpapalaki sa iyo. Hindi rin ako nagkulang para pangaralan ka. Masaya ako na ginagawa mo yan para sa kaibigan mo. Minsan, gustong-gusto kitang pigilan sa mga gusto mong gawin. Pero dahil desisyon mo yan, sige, basta ikabubuti at ikakagaan ang pakiramdam mo. Pagpapayo ng ina nito, masayang masaya na si Basya at kahit na may sarili na siyang pamilya ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang karanasan, maging ang kanyang kaibigang si Ali. Nagkaroon man ng maraming kaibigan si Basya, ngunit hindi nito matutumbasan si Ali. Halos palagi siyang nasa puntod nito para ikuwento ang nangyayari sa kanyang buhay. Kinakausap niya ito na para bang buhay tulad ng dati. Sa ngayon ay may 3 anak na si Basya. Patuloy pa rin ang pagtugis niya sa mga aswang. Kagaya niya ay malaki rin ang galit ng kanyang naging asawa sa mga aswang, kaya't nagkasundo sila. Nagkasundo sila sa pagtugis ng mga aswang. Patuloy na nagbibigay ng hustisya si Basya sa mga walang awang pinapaslang ng mga ito. Hanggang dito na lamang po yung kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kasityo. Nice ko nga pala sana kayong imbitahin sa bagong channel na ginawa natin. Yung narrator po nun is napakahusay, si Kaenteng. Ang title po ng channel, Mga Kwento ni Kaenteng. Napakahusay nito, guys. Grabe. Ilalagay na lamang po natin yung link sa comment section.
Hintayin ko po kayo sa comment section ah. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo. Shoutout ko nga rin pala yung mga makikita ko nag-comment doon.